Niingon ang atong tubag sa Salmo, ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Lingyay mong tupad ing na maayo kaayo ang imorong kahimtang, na maayo ra kaayo imong kahimtang ron. Kumusta man ang Pilipinas nato ron atong nasod, puno ba sa kaayos Ginoo? Sige. Ang Amerika, nindot magyud kay na nga nasod, puno ba sa kaayo? Ang Israel, bisitahonon man gina nato, puno ba sa kaayo? Ang Ukraine, puno ba sa kaayo? Ang Myanmar, Thailand, nga bagong giagi-ag linog, puno bas kaayo? Ang atong umaabot nga midterm elections, maayo ba? Ha? Uy. Sa ato pa, sayop di ay ning gisulti dinhi nga ang yuta puno sa kaayos Ginoo kay ug atong tan-awon, labi na ta mga Filipinos, labi na karong panahona, kamahal sa paliton, ni anasan ning mga pinagtianay, drugas, kinawatay, kinidnapay, nibalik na sad, sugal, daghan kay naputo sa utang, way hapit pagkaon, pero siging sugal. Maayo pa ka na. Mamaligi at tagslat, dugay kay mahalin. May paka na. Di ba? Makaingon ta na ba? Inyong pamilya, nagbinungulay, na ay mga anak, tapulan kayo, sige lagduwaan ng silpon, hapit di matug, pero tapulan kay patrabahoon, dagko ra ba kay kaon? May pakana, di ba? Utang na to sa atong nasod, imbis mabayran mag-anam kunhod, nag-anam og saka, may rabaon taggamay, 17 trilyon na. May pakana. Ana ba? So sayop ni, di ni tinuod nga ang yuta puno sa kaayos Ginoo, no? Sayop dili. Uy. Ari na lang tas gamay kaing butang. Kanina lang gamay kaing butang atong suwayan. Lingay imong tupad. Ing na maayo ra na nimo para nimo kanang imong naong na maayo. Maayo pa na para nimo kanang imong naong. Kana imo na gid na ha, imo na gid na. Bay kamo mga asawa, ginagmay lang nasod, dako kay nang nasod, ginagmay lang. Bay kamo mga asawa, tan-aw news naong sa inyong bana, maayo? Maayo? Samot na mo mga bana, kamo mga bana, perti magid ninyong panguyab na inyong asawa sa una, gukod-gukod magid mo ana, mura mo irong namiga. Bay karon, tan-aw ninyo mga bana, inyong asawa, maayo pag naong. Mauna, unsa man ni, sayop ni o dili? Sayop ning pagkasultihan nga ang yuta puno sa kaayos Ginoo o sakto? Nakaroon unsaon man nato paghimong sakto nga wa na may ayo. Mga igsoon, matud pa ni Kristo sa katong dihin iduol niya nga usa ka lawyer man tingal ito, siya maayo nga magtutudlo. Ingon din Ginoo, ingon des Kristo, nganong gitawag man ko nimo maayo? Usaray maayo ang Ginoo. Kana. Basta dili ganita kasinati Ginoo, wa gi ayo. Muna sa atong ebanghelyo, si Maria Magdalena naghilak ngano man, wa man siya kakita sa Ginoo. Wa nagi ayo. Labaw na gyud kay didto siya sa lubnganan diin ang iyang gitan-aw nga maayong tao si Hesus gipatay o gilubong didto kilid rag jutay sa
gilansangan sa cross. Magtanaw kas cross nga gilansangan na pay dugo. Di ba kita ganahan anang naidugo diyan ang dulhugan sa Arcilo, di ba? Mulikay magani ng mga tao diyan. Ibuong mga kototong nga prosesyon, tablayo na mga igilikayan diri ang gadas. Karon kung ano nilikay man na adi ay cross dahil diha. Labaw na yun anang imong mahal sa kinabuhi na pang cross niya di asang lugnanan diri. Unya paglikli pagid niya kay bisan na lang untag makakita siya sa lawas, wa naman dito ang lawas sa Ginoo, wa nay ayo, gasigi siya hilak. Pero pagkakita niya sa Ginoo, bisan pag naa siya sa lubnganan, simbolos kamatayon, nagatubang siya sa cross, diin nagbitay si Kristo, puno pas mga dugo ni Kristo ang cross. Pagkakita gid niya sa Ginoo, nawa ang tanang bati, nagdaig og nagsimba siya sa Ginoo. Ang problema di ay nganong bati kayrong atong nasod, nganong bati ang sitwasyon nato sa atong balay, sa atong kalibutan karon, tungod kay daghang mga tao wa nakakita Ginoo. Hangtod karon bisag nabanhaw ng Ginoo, patay lang gihapon ang Ginoo diya sa ilang kasing-kasing og hunahuna. Asa man nato pangitaon ang Ginoo, dili aning external. Ayaw pangitaan ng mga milagrosong lugar, kay dili na kamatuuran nga naay Ginoo kana mga milagro. Ang yawa makahimo sag milagro. Kanang mga healing, makahimong yawa ana. Kanang mga grasya nga makadaog kag loto, mga magical ba, mukalit kag ka-promote, mupasar ka sa board exam, makahimo ang yawa ana for an evil purpose. Kanang mukalit kag kaayo nga nagsakay kag wheelchair o niya pag human nakalakaw dayon ka, makahimo sang yawa ana for an evil purpose. Di ba? Ay kunyog tutoke. Kanang mga exorcism, kanang mga asin, mga tubig nga binditahan niya, igsablig ni mo, mawa dayon ang gatingog-tingog diha, kanang naangga itom nga maglakaw-lakaw, mawa dayon, makahimos ang yawa ana for an evil purpose. Ngayon sa may timaan nga nahitabo ning mga murag maayong butang, milagro, healing, exorcism ug uban pa. Unsa may usas mga timailhan nga gikan na siyawa. Unsa man? Ha? Mamukibaw? Una, ma-attach ka ana. Murag di na ka mabuhi og wa na. Muna murag di na ka mabuhi og wa ng asin o kanang holy water. Mahadlok na kagwa na sila. Ma-attach ba? Dili ka kalitgo. Ma-attach na ka sa imong healing. Di na kaganahan masakit. Di na gani kaganahan mamatay. Di ba? Ma-attach ka ana. Ma-attach ka anang imong degree, kanang imong pagkapasar sa board exam. Ma-attach ka anang imong pagka-elected official sa gobyerno. Di nakaganahan manaog sa imong posisyon. Gani, gusto na kang mupatay. Gusto na kang manikas panahon sa eleksyon. Kay na-attach na kaana. Sa una kasi kay ingon, salamat Ginoo, midaog yung ko pagka-senador, nidaog yung ko pagka-congressman, nidaog ko pagka-gobernador, nidaog ko pagka-presidente, pagka-vice-presidente, or unsay posisyon dihas katilingban imong gidaganan. Nagpasalamat kas Ginoo. Pero kung gikan na siyawa, ma-attach ka ana. Di ka kalitgo. Og inigsunod eleksyon, maratol na ka, og magsige na kag panikas, mangurakot ka, imong subornuhan ang mga opisina, labi na gyud kumilik, imong subornuhan, aron lang gyud mudaog ka, og kusog na dinis atong nasod. Vote buying, dagdag bawas. Di na nato ikalimod, on the record na ana. Gikan atong una hangtod karon nga attach na
ni anang mga honor, power, and wealth. Gilingi ay mong tupad na okay ra kag musakit imong hawak. Okay ra? Okay ra ka? Lahi kayo ang hinatag sa Ginoo. Tanawa. Tanawang hinatag sa Ginoo. Si San Roque, doon na siya'y gahom nga gihatag ang Ginoo niya for healing. Healing. Daghan siya'y naayo nga mga masakiton. Siya'y nataptan og sakit. Why ni heal niya? Wa siya mahil. Naguol ba si San Roque? Wa. Dili siya attached sa healing, bisan siya og healer siya. Si San Vicente Ferrer, purting daghanang healing iyang nahat na nahimo ani, buhi pa ni siya. Hasta ganitong bata nga gitadtad sa inahan nga nayawaan, nabuang, iya maganing gibalik pagka himong tao. Hasta ganitong mga gipangpusil nga nangamatay na unta to, iya maganing gihil. Pero siya pilay edad pagkamatay. Oy, pilay edad ni San Vicente pagkamatay. Assignment na ninyo, ha? Assignment na ninyo. 69 years old. Unsa man ang 69 years old? Angayan na ng patyon? Angayan? Kani mga tiwasonon din mo ni angayan. Mga 70, 80, napay 90. Pero daghan kayong attach gapon anang healing. Bisag 90 na, galisod naglakaw. Father, hilingi ko, hilingi ko. Mangita pa dyan kag healing na San Vicente ay wa ma-attach. Si San Pedro kalungsod, batanon kaayo. Naa siya'y strength, naa siya'y grasya, buutan siya. Pilay edad na matay nga gibangkaw, gimartir. Pila man. Wag yapon mo kabaw. Ato ng santo. 17 anyos. Si Lorenzo Ruiz, ang una natong santo. Una natong santo, Lorenzo Ruiz. Minyo to, naay anak, tulok buok. Batanon pa to sa asawa. Pila may edad pagkamatay atong gibitay dito sa Japan, gihug atong torture og maayo. Pila may edad? Wag yapon mo ka ba? 42 ang edad. Og di na lang ta mo atog lain si San Roque pilay edad. Kana taga San Roque nakatubag 32 years old. Si San Isidro Labrador padung na sad magpista karong Mayo 15 pilay edad pagkamatay. Wa mo kibaw. Tagalataban, pista man sad mo. Ana. Kani ako ning ipanghisgutan kay aron makahibaw ta nga ang gikan des Ginoo nga kaayo dili maghimo natong ulipon sa maong kaayo. Kung dili mo set free, muhatag natong kagawasan. Kanang imong kwarta ayaw pagpaulipon ana, himuan ang agianan sa grasyas Ginoo. Ihatag na, ipalit nagsalat. Di ba? Daghan tag kwartang nadawat dinhi ani mga slat-slat. Millions wa ta magpaulipon atong gihatag ngadto sa ato mga proyekto. Mao ni nakatukod tag kumbento, napay bayronon. Nakatukod aning simbahan, mga kapilya, daghan, mga balay, atong ipangtabangan, mga bugas, ipanghatag para pa ospital. Daghan kaayo atong ipangtabangan. Countless. Nga naman, wa man ta magpaulipon anang kwarta. Ana. Atong iampo, nga ato mga politicians, dili unta magpaulipon sa grasyang gihatag nila. Maayo man ginang mudaog ka sa usa ka posisyon nga imong gidaganan, pero ayaw pagpaulipon ana, ayaw pagpa-attach sa team Marcos o sa team Duterte karon. Hain Manila murag dili attach sa ilang mga posisyon sa katilingban. Mao nay atong butaran. Di ko moingon team Marcos, team Duterte. Ang ako lang pamalandong mo. Tanaw na to,
kinsa Manila dili hangol og dungog o gahom. Kinsa Manila ang dili ba kanang maningkamot yung di na gyud manaog atong butaran. Mao na atong suportahan. Nya sa eleksyon karon sa akong tanaw-tanaw, muuyon ko sa uban nga nag-ingon, kung makapili ka between Team Marcos or Team Duterte or Independente, kung makapili ka ana, ang nagsuporta nila, i-appeal na lang sa pili. Magsugod ta sa senador, ilang mga senador. Kung nakapili ka, gusto ka Team Marcos, nakita nimo nga, mao ni angayang butaran, kay makahatag ni kaayuhan sa among nasod, maghatag ni maayo sa atong nasod, suportahi ang tanan nga naa diha na linya. Ayaw nalagtabok diri speakers, mo na generic analysis. Og di asa kani Team Duterte, ngimong tanaw, kanis Duterte, mao gini nakahatag og maayos among nasod, suportahi ang tanang nagsuporta niya para dili magkayabag-yabag. Ni ang second pamaagi, ang individual analysa. Basin sa diag dunay Judas diri sa Team Marcos, nasay Judas diri sa Team Duterte. Ug makaya nimo ang pag-remove ana, ilisa nimo og independente, kana. Himo ana, pero pamalandongi. Pero ang una gid natong bantayan, kana bang mga nag-alagad o katilingban nga dili hangol og dungog, dili hangol og gahom, labi na gyud dili hangol og kwarta. Kay makadaot gina ang kaayo sa Ginoo naa, pero ang kuno na lang sad na sa pipila, pinaagi anang ilang kahakog o kahangol, mahimog yung way ayo. Og para nako mo na nahitabo sa tong nasod, naay pipila mga hangol kay gahom, hangol kaayog dungog, hangol kay bahandi, nga naglingkod karon, madinhi man sa simbahan or naa diha sa gobyerno. Ato na ni silang isalikway. Gilinga imong tupad, ingna mopalit kag slatron. Nakarong adlaw ba mopalit kag slat? Moingon siya, ay wadyo ko'y kwarta na makak na bakakon kay na siya. Daghan kay natong bakakon, wadyo kay 100 pesos para imong ipalit karon aning atong kuan, aning atong slot nga sana GHDP para sa atong pista. Pila pa ni ato dinhing awa de taroy report og man lang nako wa ma-update. Napatay mga 40 kapin 1,000 ka slots. Og naa kay 100 pesos, ayaw pamakak, palit. Ingka pader, wala naman ko'y kwarta, inighuman ako palit og 100 pesos. Ang biyuda nga gidaig ni Jesus, maotong biyuda nga nipalit or nihog sa kolekta sa iyang tanang kwarta nga 2 centavos. Og human ato, na siya ikapalit og pagkaon. Pero unsa may gibuhat sa Ginoo niya, gitagaan siya dili lang pagkaon, kung dili pagkaon, kalipay o kinabuhing way katapusan. Mao na ang kaayos Ginoo. Kung ato siyang dawaton, kinasing-kasing nga pagdawat, unya ang iyang mga kaayong gihatag nato, healing, winning, sa pelain, success, o unsa pa na diha, favors, dili ta maatat sa ana, adto ta maatat sa naghatag, punan pag na niya, daghanon pag yun. Si Pope Francis, the late Pope Francis, na karon gihaya pa, 88 years old. 18 pa lang iyang edad, usa na lay iyang baga, masakito na siya. 18 years old. Sa ato pa, sa iyang mga 70 years old, nabuhi siya nga usaray baga. Niabot siya gikan sa pagka trabahador, nahimo pa kuno na siyang bouncer sa club dito sa Argentina, hangtod nahimo siyang seminarista, Jesuit, hangtod na pare, hangtod na obispo, na cardinal, nahimong Santo Papa. Niabot siya na nga maong height, pero naa niya gyud ang kakabos.
Pirmi siyang tuas mga kabos. Hasta ganitong bag-o pa siyang Santo Papa, tanan, mao sa gina iyang practice, tanan nga gihatag niya nga mga valuables iyang gipamaligya, makahalin siya usahig tag 300,000 euros aron ipangtabang niya sa mga kabos. Nagpuyo siya wa dito sa kanang gitawag og puy-anan sa mga Santo Papa dito sa Roma, dito siya puy-anan sa mga sulugoon sa Vatican, Saint Marta. Tuwa siya to gapuyo ug ang iyang gihangyo karon sa iyang last will, ilubong ko dili dito sa mga lubnganan nga naandan sa mga Santo Papa nga maay kay pagkahimo ang mga lubong, ilubong ko dito sa mga dito sa ordinaryong lubnganan. Nya butangi lang ang akong karatula, akong lapida og Francisco. Wa nay Pope, wa nay His Honor, His Eminence, His Holiness, wala na. Butangi lang o Francisco. Unya ang akong lungon ayaw na nang naandan nga mahal kaayo nga i-construct yun para gyud sa Santo Papa. Ibutang lang kog lungon nga ordinaryo. Nya ayaw na kog ibuta kay ana man ang ari mo rabag i-elevate man na sila kay para makita. Ayaw ko ana. Ordinaryo lang paghaya sa lungon. Karon ba? Detachment from everything. Okay, lingay mong tupad. Ingna kanus aka mamatay. Ingna kanon. Nakanus aka ka mamatay. Muingon ganin siya, simba ko. Sa ato pa, kuan pa na siya, na-attach sa mga gihatag sa Ginoo niya. Maunay peligro kayo. Mawa-nay ayo ang kalibutan, basta ma-attach na ta sa mga kaayuhan. Pero ma-attach ta sa Ginoo nga mao'y bugtong maayo, mudaghan ang mga kaayuhan sa atong kinabuhi. Muna, salamat ninyong namalit og slots. Inyong gipaambit ang mga kaayuhan nga inyong nadawat. Slot pa more. Atong pakpakan ang namalit og slot. Salamat kayo. Ato ning hotdon ang 40,000 ka slots sa atong pista karong on or before May 3. Kamong tanan nga maminaw nako, hala, palit mo. Pero siguro alang inigpalit ninyo, nian ninyo gipada sa atong parokya. Tanawa gyud dinhi sa atong YouTube channel o sa kaning Padresiano Ubod, dinhi tanawa ang atong account number, contact persons, contact numbers aron di mo masaag ngadto sa mga scammers. O diha sa atong Facebook page kaning San Vicente Ferrer Paris Liloan, ni asa dinhing atong official information. Ipadaan ninyo sa kwarta padala, amo nang maklaim. Ako ayaw lang kong padadi sa Western Union kay giblock na ko sa Western Union. Ambot na, lift na baka na. Di man ko ka-claim na dito. Sa atong bank accounts or sa atong GCash. Pero karon puno pa akong GCash. Ako ning gipangsulti aron ang kaayos Ginoo atong ipaambit. O kami sang makadawat ana dinhi, ipaambit sa nato ngadto sa uban. Ayaw gyud ka-attach sa kaayo sa Ginoo aron ang imong kinabuhi permanenteng maayo. The moment nga ma-attach na ta, ma-addict na ta sa kaayo sa Ginoo, ang atong kinabuhi mahimo sang wa nay ayo.